Hi guys, narito ang ika-62 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. May isang malaking lalaki na humahabol sa matanda. Pinakita ang matanda. Nahawakan na ng malaking lalaki ang matanda, naghahanap ka ng kamatayan. Gumalaw ang kamay ng matanda. Ganoon din ang paa. Nagulat ang malaking lalaki. Nagamit ng matanda ang lakas ng malaking lalaki sa napakalupit na teknik. Nasaktan ang malaking lalaki. Sabay tinapakan ng matandang lalaki ang ulo ng malaking lalaki. Sabi ng isa sa gilid, "Big Boss." Tumayo na ang malaking lalaki habang duguan. Sabi ng isang lalaki sa gilid, "Big Boss, ang matandang ito ay hindi mukhang mahina, maaaring siya ay isang eksperto, mas mabuting iwanan na lang natin siya." Nagulat ang malaking kalbo. Napapikit na lang ito. Sabi ng malaking lalaki na kalbo, "Anong malas? Umalis kayo," sabi ng isa sa kaliwa. Ganoon din sa kanan. Nag-uusap-usap ang mga tao sa nangyari, habang naglalakad lang ang matanda. Saktong pagdating ko, tapos na agad ang laban. Nakita ng ating bida ang matanda na dumaan. Sa isip niya, anong nakakatakot na aura, ito ay killing intent. Gaano karami ang dapat patayin para magkaroon ng ganito kalakas na killing intent? Ang kanyang lakas ay dapat na nasa legend rank. Biglang tumingin ang matanda sa ating bida. Delikado, sa isip ng ating bida, sa aking kasalukuyang lakas, kung aatakihin ako ng matandang ito, tiyak na mamamatay ako. Gusto kong malaman kung bakit niya ako tinitigan, mas mabuting itago ko ang aking aura. Habang nakatingin sa gilid ang matanda, bigla na itong tumingin paunahan. Nag-iisip ito, ang infinite nothingness ay walang simula. Ang walang simula ay walang katapusan. Fair na, fair na. Bigla itong tumawa ng tumawa. Napansin ito ng ating bida. Sabi ni Lee, "Umalis na tayo." Hindi ko alam kung seryoso ang ating bida dahil sa mukha niya haha. Ipinakita ang naglalakad na ang dalawa. Habang naglalakad ang dalawa, "Master, may napansin ka ba?" Sabi ng ating bida, "Ang matanda kanina, siya ay isang eksperto. Mas malakas kaysa kay si Kung Yi. Naramdaman ko rin iyon, pero hindi ko sigurado kung gaano siya kalakas. Hindi ko inaasahan na ang formation ay dadalhin tayo sa mapanganib na Dark Prison Realm. Bago maabot ang Black Gold rank, mas mabuting huwag na tayong pumunta rito. Marami pang nakatagong eksperto, kaya nakakaligtas ang mga tao sa banta ng mga halimaw." May nakita silang lumilipad na nilalang. Bumalik ang eksena sa pamilyang Silverwing. Ipinakita ang mga bantay. Ang dalawa ay nasa sanga ng puno. Sabi ng ating bida, oras na para sa isang magandang palabas. Pinakita ang main hall ng pamilyang Silverwing. "Lei Zuo," sabi ng Patriarch, "gaano pa katagal siya magtatagal?" Ang side effect ng Tianfang grass. Napanganga ang isang babae. Nahulog ang daladala niya at nabasag. Panginoong Patriarch, aksidente po iyon. Patawarin mo ang iyong lingkod." Biglang lumuhad ang babae. "Tumayo ka, Panginoong Patriarch." Pagtayo ng babae, sabay sampal ng Patriarch. Lipad ng babae sa pader. Sa lakas ng paghampas sa pader, maririnig ang tunog. Ang babae ay gumuhit pababa sa pader habang duguan. "Mga tao, dalhin siya palabas at putulin ang kanyang ulo." Sa mga utos ng mga bantay. Dinala na ng dalawang bantay ang babae. Habang nakatingin lang si Hanggayo. "Ama, ikaw, nalulungkot ka ba?" "Hanggayo, sa tingin mo ba ay nagsinungaling sa akin si Lei Zuo? Ang aking katawan ay lumalala ng lumalala araw-araw. Huwag kang mag-alala, Ama, tiyak na ibibigay ni Lei Zuo ang antidote. Hanggat ang kanyang mga kaibigan ay nasa ating kamay." Boom! Nagulat siya dahil may sumabog. Napatayo ang Patriarch sabay sabing, "Anong nangyayari?" Naging seryoso bigla ang mukha ng Patriarch. Patuloy ang pagsabog. Tumakbo ang Patriarch, atake ng kaaway. Ang palasyo ay guguho, "Umalis na kayo ngayon. Mga sundalo, maghanda sa pakikipaglaban."
Patuloy ang pagsabog sa mga puno. Makikita sa kabilang baryo ang mga pagsabog. Sabi ng isa, anong nangyayari sa pamilyang Silverwing? Sa tingin ko ay nagpapaputok sila ng paputok. Hindi ka panipaniwala, nakikita natin ito mula rito. Ikinasalba ni si Kung Yi ang kanyang anak na babae. Boom! Sa pagsabog ay lumipad ang isang bantay. Nagpatalon-talon ito sa lupa. Ang aking pet ay nasusunog. Sabay talon nito sa tubig. Habang ang ilang bantay ay nasa tubig din. May nakita ang bantay sa tubig na lumulubo na parang sesabog. Nang laki ang mga mata nito. Isang napakalakas na pagsabog sa tubig. Habang nagmamalas Superman ang isang bantay, sino ang siraulo? Nag-iwan ng explosion talisman sa ilalim ng pond. Patuloy ang pagsabog. Habang nakatago ang ating bida, hey. Ang mga explosion talisman ay hindi mag-a-activate sa tubig. Ang aking flame explosion inscriptions ay karaniwang nakatago, pero kapag isa ay sinindihan, isang chain explosion ang mangyayari. Patuloy pa rin ang pagsabog. Fair na, habang nakatago din si Jian, pero kita ang pakpak, hahaha. Habang patuloy ang pagsabog, nagtanong si Jian, basta tayo lang ang naglalakad ng ganito. Bumalik sa trabaho. Nagmamasid lang ang isang bantay na naka-gold armor. Sa pagsabog ay lumingon ito. Nakikita niyang nasusunog na ang mga puno. Anong nangyari? Maaaring isang makapangyarihang kaaway ang dumating sa teritoryo ng ating angkan. Nawasak pa nga ang palasyo sa tuktok ng puno, ang kaaway na ito ay medyo malakas. Kung ang ating angkan ay matatalo, magiging sakuna iyon. Habang nakashadow ang ating bida, lumapag ito sa sanga. Mayroong mahigit 200 tao sa kabuuan. At 10 gold ranks. Mayroong isang guard tower doon, na dapat ang core area. Lahat ng manggagawa sa minahan dito ay may marka ng alipin. Ang gumawa nito ay dapat na isang inscriptionist. Sinabi ni si Kung Hangyo dati na kung ang mga manggagawa sa minahan ay lalayo, sesabog ang kanilang katawan, kaya napakaraming gwardya, ang mga inscriptionist ay dapat na narito. Kunin mo siya, at ang mga alipin ay mapapalaya. Tumalon na ang ating bida pababa habang nakashadow. Dumaan ang ating bida sa mga bantay. Habang papalapit sa bantay na naka-gold armor. Sino iyon? Whoosh! Walang tao. Maaaring nagkamali ang aking pandama. Matapos ang pag-atake sa ating teritoryo, maaaring naging masyadong mataas ang aking pag-aalala. Nakaalis pala agad ang ating bida, nakapagtago sa gilid. Sa isip niya, mabagal ang aking pagkilos matapos maging ethereal, pero nadetect pa rin ako ng isang gold rank expert. Hay! Tumunog ang pinto. Pagpapalit ng shift, biglang nag-shadow ang ating bida. Mabilis siyang pumasok. Senaryo na ang pinto. Wow! Bakit bilog ito? Bagsak na ang dalawang bantay, sabay umakyat na ang ating bida. Mabilis ang pag-akyat ng ating bida. Bagsak na naman ang bantay sa ikalawang palapag. Ganoon din ang ginawa niya sa mga sumunod na palapag. Sa pinakatuktok nito, nakashadow pa rin ang ating bida. May 3 lalaking nakaupo. Ang sabi ng isa, Kuya. Sa isip ng ating bida, gold rank inscriptionists. At may 3 pa sila. Sabi ng isa, may problema ang pamilyang Silverwing. Ano ang gagawin natin? Sabi naman ng isa, ano ang dapat ikatakot? Ang mga inscriptionist ay maaaring kumita ng maganda sa kahit saan. Kung ang pamilyang Silverwing ay matatalo, hayaan silang matalo. Maghahanap na lang tayo ng ibang amo. Habang nakasilip ang ating bida. Ang mga ito ay shielding runes. Sa isip niya, 3 gold rank warriors ay ganoon katakot. Pinalamutian ang watchtower hanggang sa maging parang turtle shell, at hindi man lang pinapapasok ang kahit anong liwanag. Mabuti na lang at nakapasok ako rito. Sa isip niya, kung nakapatay ako ng isang tao sa labas, madetect ito ng sensory runes. Kapag isinara nila ang pasukan, ang shielding runes ay makakapagprotekta sa buong watchtower. Kapag nangyari iyon, kahit na isang black gold rank expert ay hindi makakapasok.
para maglagay ng slave rune sa napakaraming manggagawa sa minahan bilang inscriptionist, na wala na ang kanilang moralidad. Gumawa siya ng pattern sa dingding, sa lahat ng mga bagay na hindi mo dapat ginawa. Ang pinakamalala ay ang pagkikita natin. Bumaba na siya. Bawat palapag ay nilagyan niya ng mga pattern. Tapos na, pero, ilang dosenang flame explosion inscriptions lang ay hindi sapat para masira ang turtle shell na ito. Kailangan ko pa rin ng kaunting impact mula sa loob. May tao, isara ang tower, may lumipad na isang apoy. Tumago ito hanggang sa itaas at nakita ng tatlo. Biglang lumiwanag ang apoy habang nakatingin na tatlo. Boom! Sumabog ito. Maririnig ang sigaw ng tatlo habang nakatingin ang mga bantay. Nilagyan ng seal ng ating bida ang pinto ay hindi na mabubuksan. Ngumiti lang ang ating bida. Ang shielding runes ay tinanggal ko na. At susunod, flame explosion inscriptions, activate. Makikitang tatumba na ang tower. Sabi ng isang kawal, hindi maganda. Biglang sumabog ang tower. Tumalon ang dalawang bantay. Ano ba ang? Nagulat ang isang bantay sa kanyang nakita. Lumipad ang tower na parang isang rocket. Sumabog na ang Tagal Tower, para lang nanunood ng fireworks ang ating bida. Nakatingin ang ating bida. Ganoon din ang mga kawal. Ganoon din ang naka-gold na kawal. At mga manero. Ang mga gwardya sa itaas. Ano ang sitwasyon? Ang aking paglilinang ay parang. Tama, ang mga selyo. Ang mga selyo ay naalis na. Nagbibiro ka ba? Mayroong ilang silver at gold rank warriors sa mga taong ito. Nagkaka-problema na tayo. Bukod dito, patuloy silang naghawak ng scarlet blood crystal sa lahat ng oras. Dahil naalis na ang mga selyo, mahirap sabihin kung anong antas ng lakas ang kanilang makakamit. Dahil wala na ang seal ng mga manero. Galit na mga ito. Mga bastardo, paano naalis ang mga inscriptionist? Nagulat ang bantay na nakabuo ng armor. Lumaban na ang mga manero dahil wala na silang seal. Layas. Napalibutan na ang isang kawal na naka-gold armor. Hindi na siya makagalaw. Patuloy ang pagsugod ng mga manero. Sabi ng isang kawal, mabilis na umatras. Sabi ng isa, umatras saan? Magsigawan na ang mga bantay. Habang sumusugod ang mga manero, may hinahanap ang aking bida. Hindi ko makita ang lolo at apo, marahil ay nakaligtas na sila. Sa isip ng ating bida, ang mga alipin ay napalaya na, oras na para bumalik ako. Maririnig ang mga sigawan sa likod. May lumipad na isa habang tiningnan ito ng mga manero. Ginanghang kayo, maghintay. Umalis na siya. Umalis na siya. Boom! Patuloy pa rin ang pagsabog. Ubusin sila. May mabilis na tumatakbo. Ito ang ating bida. At merong humahabol. Ito pala si Hanggayo. Sa isip nito, malapit na tayo sa hangganan ng teritoryo ng ating pamilya. Ano ba ang kanyang pakay? Hindi na pwedeng mag-atubili. Mas ibinuka pa nito ang kanyang pakpak. Mas bumilis ang kanyang lipad habang hawak ang nag-aapoy na espada. Tumaas ang kanyang bilis. Humarap na ang ating bida. Habang papaatake si Hanggayo, huminto ka dyan. Flick. Humawak si espada ang ating bida. Boom! Gumawa ng slash si Hanggayo. May kumislap na kidlat. Nasangga ito ng ating bida. Sabay tumingin ang ating bida. Biglang nagdash ng mabilis ang ating bida palayo. Sa isip nito, paano ba naging ganito kalakas ang batang ito? Halos nasa aking antas na siya. Lumapag na sa sanga ang ating bida, ibinalik na niya ang espada sa loob ng space ring. Sinusubukan mo akong putulin habang kakakilala lang natin. Gaano ka walang hiya, mas mabuting mag-ingat ka kung sakaling hindi ka makapag-asawa. Ang aurang ito, gaya ng inaasahan, narito siya. Ikaw, bata, talagang mali ang aking paghatol sa iyo. Hindi ko inaasahan na ang iyong antas ng paglilinang ay umabot na sa gold rank. Lumakas ang apoy ng espada. Habang nakatingin lang ang ating bida. Gayunpaman, dahil nakilala mo ako, kailangan mo pa ring mamatay dito ngayon. Boom! Patuloy pa rin ang pagsabog.
Isang low-level Scarlet Flame body strengthening technique. Hindi naman masama, sabi ng ating bida, pero ang kalaban mo ay hindi ako. Ano? Nang laki ang kanyang mga mata. Boom! May dumating at napasangga si Hanggayo. Lumakas ang hangin gawa ng pagsabog. Nakangiti lang ang ating bida. Dahan-dahan nang nawawala ang usok. Ipinakita ang pakpak. Gulat na reaksyon ni Hanggayo, Duan Jian. Habang naglalakad ng maangas si Jian, sabi niya, ang kalaban mo, ako. Sa isip nito, ang kanyang aura ay napakalakas na nakakatakot. Patuloy siyang nag-isip, ano ba ang ginawa ni Lei Zuo sa kanya? Sabi ni Hanggayo, noong panahong iyon, hindi sana tayo nakinig sa isang walang utang na loob na traidor na tulad mo. Nagtiwala tayo sa iyo at ganito ang iyong ganti sa amin. Sabi ng ating bida, ha? Anong sinasabi mo? Ano ba ang ginawa mo para sa akin na dapat kong ipagpasalamat? Ang gusto mo lang ay lokohin ako para ibigay ang recipe ng gamot. Kung talagang nagtiwala ka sa akin, bakit mo ikinulong ang aking mga kasama? Wala tayong alitan sa isa't isa. Dagdag pa ng ating bida, mas mabuting kausapin mo ang taong may sama ng loob sa ibaba. Si Kung Hanggayo, pinilit ninyo ang aking mga magulang sa kamatayan. At pinagkaaitan ako ng lahat ng uri ng kahihiyan at pagpapahirap. Ngayon, gagantay na ako. Papatayin kita ngayon, at pagkatapos ay hahanapin ko ang matandang bandido na si Sikong Yi para maayos ang aking mga utang. Gumawa ng slash si Jian. Nakailag si Hanggayo at ngumiti ito. Duan Jian, ang iyong ina ay walang hiyang nakipagrelasyon sa isang tao mula sa ibang tribo. Ang pagpatay sa kanya ay pagpapadali na sa kanya. Ang isang babaeng tulad niya ay dapat na haburan at ay parada sa publiko. Ininsulto mo ang aking ina. Gusto kong mamatay ka. Ngumiti lang si Hanggayo. Sa isip ni Hanggayo, si Duan Jian ay hindi pa nakakatanggap ng anumang pagsasanay, kaya kapag siya ay medyo napupukaw, basta na lang siyang susugod. Hehe, sa tingin mo ba ay mapapatay mo ako ng ganoon? Aatake na naman si Jian. Nakakuha ng posisyon si Hanggayo. Nasa advantage position si Hanggayo, nakatutok na ang espada sa katawan ni Jian. Sabi niya, tapos na. Ini-slash na ni Hanggayo ang espada. Sabi niya, hindi mabasag. Hinawakan ni Jian ang espada ni Hanggayo. Pagkahawak ni Jian, sabay counter ng slash. Nakita ito ni Hanggayo. Binitawan niya ang kanyang espada. Umilag siya ng mabilis. Sabay binanggaan ni Jian ang katawan. Lumipad si Hanggayo sa ginawa ni Jian. Bam! Lipad sa mga puno. Habang nanunood lang ang ating bida, si Duan Jian ay natatalo sa swordsmanship, at hindi man lang mahawakan si Sikong Hanggayo, kaya sinadya niyang mag-iwan ng butas. Ipinakita na lubhang nasaktan si Hanggayo sa ginawa ni Jian. Sabi ng ating bida, si Duan Jian ay nakakaalam kung paano gamitin ang kanyang mga bentahe. Dagdag pa ng ating bida, gamit ang kanyang katawan para tapusin agad ang laban. Nakatingin lang si Jian kung nasaan si Hanggayo. Bigla siyang sumugod at sinabing, katapusan mo na. Nakita ng ating bida na sumusunod na si Jian. Nagulat ang ating bida, may tao. May papasugod sa posisyon ni Jian. Naglabas ng isang flying knives, Scarlet Flame. Ang ating bida, sabi niya, 3 black gold ranks ang papunta kay Duan Jian. Whoosh! Ibinato niya ang isang flying knives ng mabilis, sabay tawag kay Duan Jian. Habang lumilipad si Jian, may sumusunod sa kanya na 3. Malapit na ang mga ito kay Jian. Tinamaan ng bahagyang suntok si Jian. At boom, ang sumuntok kay Jian ay tinamaan ng lintek. Makikitang bumaon ito sa puno pagkatapos tamaan ng flying knives, habang si Jian ay na out of balance pababa. Ang lalaking tinamaan ay wala ng buhay habang nakabaon sa puno. Sa aking lakas, kaya kulang kontrolin ng Scarlet Flame ngayon, kinuha na ng ating bida pabalik ang flying knives. Napaklakas, ang lakas ay lubos na lumalagpas sa isang black gold rank, agad na pinatay ang isa. Nakarating na ang 2 lalaki sa posisyon ni Hangya. Sabi ng lalaki sa kaliwa. Ano ang sitwasyon? Sabi ng lalaki sa kanan.
may eksperto sa paligid, umatras muna tayo. At dito nagtatapos ang kabanata, maraming salamat po.